Isabel's point of view. Kanina ko pa tinitignan ang sarili ko sa harap ng salamin. I'm wearing a one-piece red swimsuit. Pinatungan ko naman sa baba ng maong shorts. Yung suot ko ngayon ay medyo na-exposed ako. I mean, kita masyado ang likod ko and maikli din yung shorts. Sanay naman akong magsuot ng ganito dati tuwing may outing kami. Pero parang naninibago ako kasi si Rafael yung kasama ko. Together with his friends. Tapos lalaki pa lahat sila. But I know naman na mabait at matitino sila. Okay na siguro to? Sabi ko sa sarili ko. I grab my phone at bumalik na sa harap ng salamin. At ilang beses din akong kumuha ng pictures. And then after that, I posted it on my IG stories. Habang tinitignan ko ulit yung mga kinuha kong pictures, ay may biglang kumatok sa pinto. I know it's Rafael, kaya lumapit ako at binuksan ko na ang pinto. Rafael looked at me from head to toe. Nailang naman ako ng konti dahil doon. Is this okay? Tanong ko, kung hindi magpapalit rin kaagad ako. Yeah, I'm good with that. You're beautiful. Sad ng binata. Napangiti naman ako. Let's go, Isabel. Lalabas na raw tayo. Wait for me here. I'll just get something. Tumango siya. Iniwan ko muna siya saglit sa may pinto. At agad na kinuha sa kama yung thin blazer ko. Color white yun. Sinuot ko yun. See-through pala yun, kaya kita pa rin sa loob. Iniwan ko na lang din yung phone ko. At agad na bumalik sa pinto kung nasaan si Rafael. Swerte naman sa'yo si Rafael, Isabel. James suddenly said habang pupunta kami sa pool area. Naguluhan naman ako ron, kaya nilingon ko siya. Ha? Bakit naman? I asked, confused. Kasi maganda ka, mabait, saka masipag pa. Bigla naman akong nahiya dahil doon. Swerte? Ikaw talaga, James. I said and chuckled. Saka mabait din naman si Rafael eh, di ba boss? Baling ko kay Rafael na nasa tabi ko lang. Nagsalubong naman ang kilay niya. He holds my wrist and stopped walking kaya napatigil din ako. Anong boss? Walang empleyado rito, Isabel. So don't call me like that. I am now your suitor, remember? He seriously said. Napangiti na lang ako. Galit yan? I just pinched his cheeks. Cute mo. Narinig ko ang pang-aasar sa amin ng mga kaibigan niya. They're teasing us. Ang sweet daw kasi namin. They even said na sagutin ko na raw kaagad si Rafael. Ha? Ngayon pa nga lang nanligaw, sasagutin agad? I'll just take some time. Sasagutin ko rin siya soon. Hindi ko na naman pipigilan tong nararamdaman ko sa kanya. Kasi sabi nga nila, kapag pilit mo ang pinigilan ng nararamdaman mo sa isang tao, mas lalago ang nararamdaman mo para sa kanya. Tara na nga, sabi ko kay Rafael. Nang makarating na kami sa pool area, ay may mga tao na rin doon. Anthony and James said that they will just buy drinks for us. Umiinom ka ba? Biglang tanong sa akin ni Rafael. Tinanguan ko siya. Oo, pero konti lang naman. Don't worry, I said. Tumango na lang din siya. Umalis na agad sina James dahil bibili na raw sila. Kami na lang ni Rafael, Jiro and Cyrus ang nandito. Agad akong tumingin sa pool. Ang ganda, may mga ilaw pa sa ilalim. I wanna swim. Sige na, dito lang muna ako. Sabi naman ni Rafael. Napatingin naman ako sa kanya. Talaga? Tumango lang siya. Ngumiti na lang ako at ibinalik ang tingin sa pool. Tiningnan ko ang suot ko. Nakasuot nga pala ako ng blazer. Kailangan ko yun tanggalin. I slowly took off my blazer kaya nakita na talaga ang katawan ko. I heard some whistles ng ibang lalaki. Kaya sinamaan ko sila ng tingin. Napatingin naman ako kay Rafael at masama ang tingin niya sa mga lalaki na sumipol kanina. Pwedeng pahawak? I asked Rafael at pinakita sa kanya yung blazer ko. Sure. He said at kinuha na yun sa akin. I thanked him at lumapit na sa pool. May ibang nakatingin sa akin, but I just don't mind them. Matagal na rin akong hindi nakakapag-swimming, kaya na-miss ko talaga ito. Wow, ang ganda pare. Rinig kong wika ng isang lalaki. Hindi pa man ako tumatagal sa tubig. Napatingin ako sa may pwesto nila. Puro lalaki sila roon. Nakita ko rin na papalapit na si Rafael sa akin. Nakabalik na rin pala sina Anthony at James. Maliligo ka na ba? Tanong ko sa binata. Nasa gilid lang naman ako ng pool. Kaya umupo ako sa may banda nun.
Maybe later, he said kaya tumango na lang ako. Isabel. Napatingin ako kay Rafael nang sambitin niya ang pangalan ko. Maybe mamaya ka na lang muna dito sa pool. Balik muna tayo sa pwesto natin. Why? I just don't like guys staring at you, especially those guys, he said. Hindi siya nakatingin sa akin habang nagsasalita, kundi nakatingin siya doon sa grupo ng mga lalaki na sumipol sa akin kanina. Tumingin din ako doon. I raised a brow at them at sinamaan sila ng tingin. I guess you're right. Mamaya na lang ulit ako babalik rito kapag nakaalis na sila. Sabi ko sa kanya. I understand him. Ayoko rin naman na sumipol ulit yung mga lalaking yun sa akin. Maski ako ay hindi ko yun nagugustuhan. Umahon na ako sa pool. Sakto namang dala ni Rafael yung pinahawak ko sa kanyang blazer ko kanina. Kaya binigay niya ulit yun sa akin at sinuot ko. Basa na ang katawan ko dahil kakaahon ko lang sa tubig. Kaya nabasa na rin yung blazer. Manipis lang iyon kaya kitang-kita pa rin talaga ang loob. Medyo mahaba naman ang buhok ko, kaya nilagay ko na sa harap ko. Pakabalik namin ni Rafael kung saan sila pumesto, ay agad na lang akong umupo. Sakto lang para sa aming anim, yung binili nila James na alak. Cyrus and Jiro are busy on their phones. James and Anthony are busy on their drinks. Tara, inom, James said. Itinaas pa nito ang bote ng alak sa itaas. They even said cheers at uminom na. Ako naman ay uminom na rin maya-maya lang, pati si Rafael. Nang makatatlong tagay na ako, ay napansin ko hindi umiinom sina Jiro at Cyrus. Nakarami na ring tagay yung tatlo, pero sila'y wala pa. Jiro, Cyrus, ba't hindi kayo umiinom? Tanong ko sa kanila. Silang limay na patingin sa akin. Wow, 2 lang yung tinanong ko pero 5 ang lumingon. Hindi kami umiinom, Isabel eh, Jiro said. Ay, ganun ba? Sorry. I apologize nang bibigyan ko sana sila ng alak. It's okay, Ate Isabel. Si Jiro ayaw talaga niya na uminom. Parehas kami. Saka bata pa ako, hindi katulad ng iba dyan. Wika pa ni Cyrus. Yung tono ng pagkakasabi niya noon ay parang nagpaparinig at nangaasar habang nakatingin kay Rafael. Pasaway ka talaga, Cyrus. Saad ni Rafael at ngumiti. Ilang taon na ba kayo? Baling ko sa 2. 23 si Jiro at 22 naman si Cyrus. He even had the same age like my brother. Tumango na lang ako sa kanila. I'm glad to know na ganito ang mga kaibigan ni Rafael. Mababait sila. We continued drinking. Paunti-unti lang iniinom ko. Naisipan ko na pumunta muna sa CR, kaya tumayo ako. Where are you going? Tanong ni Rafael na makitang tumayo ako. I'll just go to the comfort room. Samahan na kita, antayin kita. Sabi pa niya. Umiling-iling naman ako. No need Rafael, nandyan lang naman yung CR. Sabi ko at tinuro pa sa kanya kung saan banda yung CR. Are you sure? He asked. Tumango na lang ako at ngumiti sa kanya. Umalis na ako doon at papunta na ng CR. Ngayon ko lang naramdaman yung hilo. Hindi na ako iinom pagbalik ko doon. Tama na yung nainom ko. Masakit na ang ulo ko. Hindi naman kasi mataas yung alcohol tolerance ko. Bago pa man ako tuluyang makarating ng CR, ay naramdaman ko na lang na may biglang humawak sa baywang ko. I thought it's Rafael. Akala ko'y sunundan niya ako. Pero paglingon ko, ay hindi siya yun. Siya yung isa sa mga lalaki na sumipol sa akin kanina. Namumukhaan ko siya. Ano ba? Sigaw ko si lalaki. At agad kong tinanggal ang hawak niya sa bewang ko. Oh, come on, miss. Doon ka na lang sa amin. We will have some fun, he said. Loko pala to eh. Akma niya ulit akong hahawakan. Inalapit niya sana ang kamay niya sa bewang ko. Pero hinawi ko na agad ang kamay niya at sinigawan siya. Don't touch me! Bastos ka ha! I shouted at him. May mga nakarinig noong sumigaw ako at napalingon yung ibang tao sa amin. Ayaw mo ha? He said kaya agad akong natakot. Lumapit sa akin ang lalaki at marahas akong hinawakan sa magkabilang braso. Pilit akong kumakawala sa pagkakahawak niya sa akin pero madiin talaga, nasasaktan na ako. Inilapit na sana niya yung mukha niya sa mukha ko kaya napapikit na lang ako. I'm at the verge of crying. Hindi ako makawala sa kanya. Bastos ka! Tulong! I tried to shout for help once again. Napapikit na lang ako.
Naaamoy ko na yung amoy ng alak na hininga niya. Tulong! Sigaw ko ulit. Naramdaman ko na lang na napalayo na sa akin yung lalaki at nabitawan na niya ako. When I look kung sino ang humila sa kanya, it's none other than him. Rafael? I whispered. Buti na lang narinig niya yung sigaw ko. I'm thankful that he came. Nagulat na lang ako nang suntukin niya yung lalaki. Mabuti na lang at kasama niya sina Anthony, kaya agad siyang inawat. Loko mo, sino ka ba, ha? Singhal ng lalaki sa kanya. Lumapit na ako kay Rafael at hinawakan siya. Rafael, calm down, please. Pakiusap ko. Baka gumanti yung lalaki. Baka mapano siya. I'm just worried for him. Rafael looked at me worriedly. Hinawakan ko siya sa kamay at sinabing kumalma siya. You don't care who I am. Don't you know that we can sue you for harassing her? Bastos kang lalaki ka. Galit na sa ni Rafael. I'm scared right now. Ngayon ko lang unang beses na nakita na nagalit si Rafael. My tears are falling down on my cheeks, but I don't mind that. Pilit ko na lang pinapakalma si Rafael dahil baka may gawin pa siya at gumanti na yung lalaki. Calm down, Rafael, please. Sinasabihan na rin si Rafael ng mga kaibigan niya na kumalma siya. Pero nanatili lang siyang masamang nakatingin doon sa lalaki. Maya-maya lang ay may lumapit na sa aming staff ng resort. They asked what happened to us at pinapunta muna kami sa loob para mapag-usapan kung ano yung mga nangyari. Sumama na kami. Habang papasok kami sa loob, ay hawak ko pa rin ang binata. May I ask you all what have just happened? Tanong ng owner ata ng resort. They let me speak. Kahit na kinakabahan ay sinikap ko talaga na makapagsalita kahit na nanginginig ang boses ko. Ikinuwento ko kung ano ang nangyari. I told them what that guy did to me. Sinabi ko rin na kaya lang nasuntok ni Rafael yung lalaki ay dahil pinagtanggol lang niya ako. The owner of the resort apologized to us, on me. They said na sila na ang bahala roon sa lalaki. Hindi na lang ako nagsalita. Nakalapit lang ako kay Rafael the whole time. Bumalik na lang kami sa hotel. Tahimik lang kami. I felt sorry for Rafael's friends. I felt sorry for them. Sumunod sila dito para makapag-relax, pero nasira ko lang. Guys, I'm sorry. No, it's okay, Isabel. Sad ni Anthony. Di mo naman kasalanan yung nangyari, Isabel. Sabi naman ni James. Pero nasira ko yung pagsunod nyo rito. You're supposed to be relaxing. Wika ko. Okay lang talaga, Isabel. Sabi nga ni James, hindi mo naman kasalanan yung nangyari. At kahit sino gagawin yung ginawa ni Rafael. Wika pa ni Jiro. Napayuko na lang ako. I felt Rafael's hands hold mine, kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. He just smiled at me. It's like he's saying na, okay lang lahat. Maybe we should go muna. Guys, hayaan na muna natin sila. Saad naman ni Cyrus. The others agreed to him. Umalis na muna sila at pumasok na sa isang room. Yung room na iyon nila Jiro at Cyrus. Kami na lang ni Rafael ang natira. I cleared my throat and then Rafael suddenly speaks. Maiwan na kita, Isabel. Magpahinga ka na muna. Wika nito. Inilingan ko siya. I opened my room's door at pinapasok ang binata. Stay here for a while, Rafael. I'll just change my clothes. I said. Wala na siyang nagawa kaya tumango na lang siya. Ako naman ay kumuha ng damit. Pumasok ako sa banyo at nagbanlaw. Binilisan ko iyon at agad na nagbihis. Pagkatapos ay lumabas na ako. Lumapit ako kay Rafael. He's busy on his phone. I cleared my throat, dahilan para mapatingin siya sa akin. Rafael? Yes? About earlier, I'm sorry. Napaaway ka pa dahil sa akin. It's nothing, Isabel. Ayoko lang na may nambabasto sa'yo at kahit na sa kaninang babae. He said. Tumango-tango ako. Tumayo ako at lumapit sa kinuupuan niya. Kinuha ko ang kamay ng binata at hinila siya patayo. Kaya mukha siyang naguguluhan ngayon. I stared at him. Pagkatapos ay niyakap ko siya. Naramdaman ko ang bahagya pa siyang nagulat, pero niyakap din naman niya ako pabalik. I rest my face on his shoulder. We're just hugging each other. Nararamdaman ko naman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. It's beating for him. Sana ay hindi niya yun napansin. Thank you, Rafael, for saving me from that guy earlier. I sincerely said.
Wala yun, Isabel. I'll promise you, hanggat kasama mo ko, walang mambabasto sa'yo or walang makakagawa ng masama sa'yo. I appreciate him for that. Naramdaman ko na lang na tumulo na yung luha ko nang banggitin ko yung kanina, nung maalala ko yung nangyari kanina. Unang beses ko lang maranasan yun. Buti na lang at nandun si Rafael para ipagtanggol ako. Hey, don't cry. Tapos na yun. Nandito na ako. Hindi ko na malaya na naramdaman niya na pala ang pag-iyak ko. Hinahaplos ni Rafael ang likod ko at pinapatahan ako. Nang bahagya na akong tumahan, ay humiwalay na ako ng yakap sa kanya. I sat on the couch. Tumabi naman siya sa akin. Nasa labas ang tingin ko. Hindi ako nagsasalita. You should sleep now, Isabel. Bukas ng umaga na lang tayo aalis. After we eat breakfast, aalis na tayo. Saad pa ng binata. Tumingin ako sa kanya at tumango na lang. Okay, I said and smiled at him. Ikaw din, magpahinga ka na. Matulog ka na. Yung mga kaibigan mo, pagpahingahin mo na rin. Sabi ko pa. Tumango na lang siya at hinatid ko na siya palabas ng room. Nang mahiga ako sa kama bago matulog, ay bigla kong naisip si Rafael. I'm just lucky that I met him, that he's my boss, and is also now my suitor. I really appreciate a man like him, and I'm very thankful that I have him. Alam ko sa sarili ko na may pagmamahal na akong nadarama para sa boss ko. Maging sila na kaya ng binata? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.